ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nakatayo si Jesus sa baybayin ng lawa ng Genesaret. Pinagkalipunpunan siya ng napakaraming tao na ibig makarinig ng salita ng Diyos. May nakita siyang 2 bangka sa baybayin. Nakalunsad na ang mga mangingisda at naguhugas ng kanilang mga lambat. Lumulan siya sa isa sa mga bangka at hiniling kay Simong may-ari nito na ilayo ng kaunti sa tabi. Naupo siya sa bangka at nangaral sa mga tao. Pagkatapos niyang magsalita ay sinabi niya kay Simon, "Pumalaot kayo at ihulog ang mga lambat upang manghuli." Sumagot si Simon, "Guro, magdamag po kaming nagpagod at wala kaming nahuli. Ngunit dahil sa sinabi ninyo, ihuhulog ko ang mga lambat." Gayon nga ang ginawa nila, at sa dami ng kanilang huli ay halos magkansisira ang kanilang mga lambat. Kaya't kinawayan nila ang kanilang mga kasamahang nasa ibang bangka upang patulong. At lumapit naman ang mga ito. Napuno ang 2 bangka na halos lumubog. Nang makita iyon ni Simon Pedro, siya'y nagpatira pa sa paanan ni Jesus at nagsabi, "Lumayo po kayo sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan." Nang gilala siya at ang kanyang mga kasama dahil sa dami ng kanilang huli, gayon din sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, na mga kasosyo ni Simon. At sinabi ni Jesus kay Simon, "Huwag kang matakot. Mula ngayon, mamamalakaya ka ng mga tao." Na maitabi na nila ang kanilang mga bangka, iniwan nila ang lahat at sumunod kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ngayon ay nasa araw ng Huwebes ng ika-22 linggo sa karaniwang panahon. At patuloy po nating inaalala ang mga naapektuhan ng bagyong Enteng. At nawa sila po ay muling makabangon sa kanila pong mga kawalan, mga kabuhayan, bahay, at maging ang buhay ng kanilang mga mahal sa buhay. Sadya pong ang paalala sa atin ngayon, sa ating pong pagdiriwang, na iba ang karunungan ng Diyos sa karunungan ng tao. Sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, sinasabi dito na kung may nag-aakalang siya'y marunong, ayon sa sanlibutan ito, ibilang niyang siya'y mangmang upang maging tunay na marunong, sapagkat ang karunungan ng sanlibutan ito ay kamangmangan sa paningin ng Diyos. Yung pamamaraan ng tao ay iba sa pamamaraan ng Diyos. So, marami sa atin ngayon, no, yung nag-aakala na dahil mayroong narating sa buhay, dahil mayroong mga tagumpay, kailangan binabantayan ng tao yung kanyang sarili. No? Kasi konting tagumpay, natututo tayong lumayo sa Diyos. Konting tagumpay, natututo tayong maggumawa at kumilos ayon sa gusto natin at hindi na ayon sa kagustuhan ng Diyos. Dapat lagi tayong, kumbaga sinasabi na maging bukas tayo lagi sa kung paano at kung ano ang plano ng Diyos sa atin.
Yan ang karanasan ni Pedro at ng mga alagad sa ating ebanghelyo ngayon. Sila, Simon o Pedro, sila po ay mga eksperto pagdating sa pangingisda. Buong buhay nila, pangingisda ang kanila pong alam gawin. Kaya sabi dito, magdamag silang nagpagod, wala silang nahuli. Kahit gaano sila kagaling, wala silang nahuli ni isa. So, imagine niyo po, yung kanilang pagod, yung kanila pong disappointment. Pero nung naging bukas sila sa pagsasabi o sa pagsunod sa sinasabi ni Jesus, nang sila po ay nuutusan na ihulog sa kabilang lambat, medyo nahirapan ng kaunti, nagduda ng kaunti, marahil, Kasi halimbawa, kung tayo po yung magaling sa anumang aspeto ng buhay, saan ka magaling? Sa profesyon, anuman ang profesyon mo, magaling na magaling ka. Kahit doktor, engineer. Minsan mayroong mga pangyayari na hindi natin talaga kontrolado. Kahit anong husay mo bilang doktor, hindi mo hawak ang buhay ng iyong pasyente. Kahit gaano pa kagaling ang isang pangulo, hindi mo mauutusan ang kalikasan na tumigil sa pagbuhos ng ulan. Pero sabi nga dito, sabi ni Jesus, ihulog ninyo sa kabilang lambat. Ibig sabihin, sinubukan na ni Pedro at ang kanyang mga kasama ang kanilang paraan. Ginawa nila ang lahat. Pero ngayon, ito naman ang sinasabi ng Diyos, ihulog nyo sa kabilang lambat. Ang kagandahan po, sinunod nila Pedro, ay hindi na nila ipinag-iitan. Ano bang alam mo, Jesus, sa pangingisda? Karpentero ka nga, di ba? Anak ka nga ng karpentero. Anong alam mo sa pangingisda? Pero nung sinunod nila, halos lumubog ang kanilang bangka. Sa dami ng biyaya, sa dami ng huli nila. So, marahil, ito yung sinasabi sa atin. Ginawa natin ang paraan, binigyan tayo ng pagkakataon, sige, gusto mo yung paraan mo, okay. Kung di talaga umuubra, hindi magiging kawalan yung sumubok ka ng ibang paraan. Lalo-lalo na, subukan mo na yung paraan ng Diyos na sinasabi sa iyo, malulutas ang problema natin. Hindi talaga umuubra sa panahon ngayon, kahit anong husay, kahit anong talino, kahit anong mga doktoral ang mga ginagamit ng mga tao ngayon, hindi talaga umuubra yung paraan ng tao. Yung paraan ng pagpapataas ng mga kalye, hindi umuubra talaga. Bakit ini-insist natin lagi na pataasan ng kalye? Hindi nasusolve ang baha. Hindi masusolve na, sige, magkaroon tayong quarry, sige, magputol tayo. Hindi mo ubra. Ang sinasabi, ingatan ng kalikasan, pangalagaan ninyo ang kalikasan, palaguin ninyo ang kalikasan. Again, lagi tayo doon sa paraan natin. Ito, pag pinaputol natin ang puno, may kickback tayo, marami tayong pera dyan. Ito, nararanasan natin. Gusto pa nga natin kontrolin ang kalikasan. Pag gusto nating umulan, gagawa tayo ng mga artificial na ulan. Sige, para umulan. Pero hindi talaga eh. So hanggat hindi tayo bumabalik sa pagsunod sa plano ng Diyos sa buhay natin, at hanggat hindi natin sinusundan ang paraan ng Diyos, walang mangyayari sa buhay natin. Kung magmamatigas ka at ipipilit mo ang sarili mong gusto, ang sarili mong paraan, sige.
Pero di ba po, no? Binibigyan naman talaga tayo ng kalayaan ng Diyos. Sige, gawin nyo ang paraan ninyo. Kasi nga, sinasabi din naman, no? I-develop natin ang ating sariling galing. Pero tandaan mo, may mga pagkakataon na susubukin ka din kung hanggang saan ang pagsunod mo sa plano ng Diyos. Pwedeng mawala lahat ng pinagpaguran mo, pwedeng hindi mag-succeed yung lahat ng mga effort mo para lamang makita din kung gaano ka katalino na sumunod sa plano ng Diyos. Amen?